Sa kasagsagan ng dilim na bumabalot sa siyudad ng Los Angeles, isang tunog ng emerhensiya ang biglang kumalat sa internal na sistema ng UCLA Medical Center. Walang sinuman ang nag-akala na ang gabing iyon ang magiging simula na magbubukas ng sunod-sunod na pangyayaring tatagal ng ilang buwan. Ang emergency floor ay lugar na hindi natutulog, ngunit ang pakiramdam ng tensyon sa madaling araw na iyon ay kakaiba kaysa karaniwan. Nang ianunsyo ang kaso ng isang sanggol na may acute respiratory distress na inilipat mula sa kanlurang bahagi ng Los Angeles, agad na naunawaan ng mga natitirang empleyado sa duty na hindi ito sitwasyon na maaaring maantala kahit isang minuto. Ang mas ikinagulat ng buong team ay ang pagkakakilanlan ng taong may karga sa sanggol. Si Dr. Adrian Miller, ang medical director, ang taong inakala ng lahat na halos hindi tinatablan ng krisis dahil sa kanyang profesionalismo na napatunayan sa loob ng ilang dekada. Ngunit ang kanyang balisa at gipit na pagdating ay sapat na para maunawaan ng lahat na ang sitwasyon ay mas malubha kaysa inaakala nila. Ang kanyang 5 buwang gulang na anak, si Emma, ay nasa kalagayan ng matinding respiratory distress, mababaw at putol-putol ang hininga, isang palatandaan ng isang problemang hindi dapat ipagwalang bahala. Sa mga empleyadong mabilis na tumanggap ng impormasyon, si Nurse Maria Elena Marilyn Reyes ang unang nakakuha ng paunang datos mula sa reception area. Siya ay isa sa iilang Filipino nurse sa malaking ospital na ito, isang taong laging nagpapanatili ng mahinahon, disiplinado at maingat na kilos. Para sa marami, si Marilyn ay tahimik, bihirang magbahagi ng personal na buhay. Ngunit napansin ng lahat ng nakatrabaho niya na may kakayahan siyang harapin ang matinding presyon nang hindi hinahayaan ang emosyon na makasagabal sa tungkulin. Iyon ay hindi kakayahang likas na sumibol, kundi nabuo mula sa malalim na kirot na daladala niya sa loob ng nakalipas na 2 taon. Si Marilyn ay minsang nagdalang tao sa kanyang unang anak habang nagtatrabaho bilang isang nurse sa ibang ospital. Nawalan siya ng anak sa 26 na linggo ng pagbubuntis pagkatapos ng maagang panganganak, at ang lalaking nangako sa kanya ng kinabukasan ay nawala rin pagkatapos noon. Walang pagtatanong, walang pananagutan, walang pagkakataong maibahagi ang sakit. Pagkatapos ng trahedya, halos binalot niya ang lahat ng alaala na iyon sa isang aparador na hindi na niya gustong buksan. Ngunit hindi nawala ang kirot, nanatili lamang itong tahimik sa kaibuturan, naghihintay ng mga pamilyar na sitwasyon upang pukawin ang alaalang minsang nagpabali sa kanyang puso. Nang ipasa ang impormasyon ng pasyente sa screen sa istasyon ng NARS, mabilis na binasa ni Marilyn ang paunang resulta. Ang 5 buwang gulang na batang babae ay hirap na hirap huminga, may mga senyales ng paghihigpit ng daanan ng hangin at bumaba ng malaki ang level ng oxygen sa dugo. Ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang tala sa ibaba. Ang kaso ay dinala mismo ng medical director. Hindi na kailangan pang may magsabing nauunawaan niya na nangangahulugan iyon ng matinding antas ng emerhensiya. Sa kapaligiran ng medisina sa Amerika, ang paglitaw ng isang leader sa ganoong kalagayan ng personal na krisis ay bihirang mangyari, at ang pagiging abnormal nito ay naghanda agad sa buong duty team na harapin ang sitwasyong maaaring mabilis na lumala. Tinatanggap ni Marilyn ang tungkuling subaybayan ang bahagi ng pagtanggap sa sanggol sa night shift. Nang itulak ng support team ang specialized emergency cart sa reception room, nakita niya si Baby Emma na nakalagay sa pansamantalang kagamitan sa paghinga. Hindi maganda ang mga datos na lumalabas. Walang humpay ang paghinga ng sanggol, napakababa ng dami ng hangin sa baga tipikal na senyales ng acute bronchiolitis. Isang sakit na tila simple ngunit maaaring maging mapanganib para sa mga sanggol kung mabilis itong umunlad. Ang mas nagpapalala sa sitwasyon ay ang pagiging premature ni Emma ayon sa kalakip na record. Iyan ay isang risk factor na hindi dapat ipagwalang bahala. Sa kalagitnaan ng paglapit ng mga doktor sa kaso, saglit na natigilan ang tingin ni Marilyn kay Dr. Miller. Ang taong itinuturing na haligi ng buong ospital ay nakatayo doon, tila nakatanim. Matapos mamatay ang asawa dahil sa komplikasyon pagkatapos ng panganganak, halos inilaan niya ang buong oras niya sa ospital at sa sanggol. Karaniwang sinasabi na ang taong katulad niya ay kayang lampasan ang anumang bagay sa pamamagitan ng pag-iisip. Ngunit ngayong gabi,
Nakita ni Marilyn ang mga bagay na hindi sinasabi ng sinuman. Ang pagkasindak na pinipigilan, ang kawalan ng kakayahan na hindi maitago sa kanyang mga mata at ang pakiramdam ng pagkawala ng direksyon ng isang ama na takot na humarap pa sa isa pang pagkawala. Ang kirot ay hindi pumipili ng malakas o mahina. Maaari nitong pabagsakin ng sinuman sa sandaling hindi sila handa. Ang propesyonal na impormasyon ay patuloy na ipinapasa sa pamamagitan ng internal communication device. Nag-request ang mga doktor na ilipat si Emma sa Emergency Intervention Area ng Pediatric Department. Lumapit si Marilyn sa grupo ng mga batang doktor na naghahanda. Pinaalalahanan sila na suriin muli ang mga parameter ng respiratory support machine at bigyan ng espesyal na atensyon ang kalagayan ng daanan ng hangin ng sanggol. Walang sinuman sa grupo ang nagtanong kung bakit niya ipinaalala iyon. Ang boses ni Marilyn ay may dalang katiyakan ng isang taong dumaan na sa mga sandali ng buhay at kamatayan. Ang ilang mga batang nurse sa duty ay humahanga kay Marilyn dahil sa kanyang kakayahang manatiling kalmado kahit sa pinakamalaking presyon. Hindi dahil mas malakas siya kaysa iba, kundi dahil nauunawaan niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang maliit na buhay sa harap niya sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ang sakit na iyon ang nagpatatag sa kanyang determinasyon na huwag hayaan ang ibang bata na dumanas ng katulad na trahedya kung maiiwasan. Nang ikabit ang mga kagamitan, ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri na ang oxygen level sa dugo ni Emma ay dahan-dahang bumababa. Patuloy na ina-update ng emergency team ang mga numero. Ang bawat pagbabago ay maaaring maging mahalagang senyales na magpapasya sa direksyon ng paggamot. Alam ng bawat miyembro ng grupo na hindi ito sitwasyong pinapayagan ang pagkaantala. Anumang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi upang mawalan ng kakayahang huminga ang sanggol. Patuloy na sinubaybayan ni Marilyn ang pagbaba ng mga parameter, nararamdaman ang presyon na dumarating bawat minuto. Hindi na kailangang sabihin ng sinuman, alam niya na marahil ay nakaharap sila sa sandali na magpapasya sa buhay o kamatayan ni Emma. Sa gitna ng lahat ng tensyon na iyon, ang mas nakagugulo kay Marilyn ay hindi ang kalagayan ng pasyente kundi ang matinding damdamin na nag-uudyok mula sa kaibuturan na sinubukan niyang takpan sa loob ng 2 taon. Ang mabigat na paghinga ni Emma ay nagpaalala sa kanya ng alaala ng emergency room na dinaanan niya noong nawala ang kanyang anak. Naalala niya ng malinaw ang nakasisilaw na puting ilaw, ang tunog ng pagbabanggaan ng mga instrumento, ang pagmamadaling pagtawag ng mga doktor. Ngunit ang pinakamasakit na alaala ay ang sandali nang nakahiga siya ng tahimik sa kama ng ospital, hindi pinayagang yakapin ang kanyang anak kahit isang beses bago umalis ang munting kaluluwang iyon sa mundo. Kahit ayaw niyang maalala, ang puso ng tao ay hindi sumusunod sa utos. May sariling paraan ito upang ipaalala ang sakit kapag nakatagpo ng mga larawang lubhang magkatulad. Pinatibay ni Marilyn ang kanyang pag-iisip, pinaalalahanan ang sarili na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Ang personal na sakit ay maaaring iwanan mamaya. Sa sandaling ito, isang buhay ang nangangailangan ng kanyang lubos na atensyon. Sinuri niya muli ang impormasyon sa electronic medical record. Nakita ang detalyeng dumaan si Emma sa ilang araw ng mahinang pagkain bago ang episode ng respiratory distress. Maaaring may kaugnayan iyon sa paglala ng sakit. Ipinasa niya ang impormasyon sa resident doctor na agad itong idinagdag sa plano ng paggamot. Tumindi ang tensyon sa silid nang nag-alarm ang kagamitan, nagpapahiwatig ng pagbabago-bago sa rate ng paghinga. Alam ng lahat na ang sitwasyon ay pumapasok sa mapanganib na sona. Ngunit sa sandaling iyon din, naganap ang isang kapansini-pansing sandali. Ang mga paunang pagsisikap ay pansamantalang nagpalawak sa daanan ng hangin ni Emma. Ang level ng oxygen sa dugo ay bahagyang nag-stabilize, sapat na para magkaroon ng dagdag na oras ang team upang ipatupad ang mas tumpak na plano ng paggamot. Ang maliit na pagbabagong iyon ay nagbigay sa kanila ng paniniwala na may pagkakataon pa si Emma. Sa kapaligiran ng medisina, minsan ang isang maliit na pagbabago lamang ay ang pinanghahawakan ng lahat upang magpatuloy. Sinundan ni Marilyn ang graph ng mga parameter na dahan-dahang nagbabago. Nararamdaman na ang tibok ng sarili niyang puso ay umaayon sa bawat numero. Ang bawat pagbuti ay may dalang pag-asa,
Ang bawat pagbaba ay nagbubukas ng pag-aalala. Ngunit anuman ang mangyari, hindi siya umalis sa kanyang posisyon, hindi pinayagan ang sarili na maapektuhan ng emosyon ng alaala. Nauunawaan niya na sa Amerika, maraming premature na sanggol ang humaharap sa panganib ng respiratory illness. Ang modernong sistema ng kalusugan ay makakatulong ng malaki, ngunit walang makakapalit sa pagiging kalmado at kasanayan ng nursing at medical team sa tamang sandali. Ang gabing iyon ay mas tumagal kaysa sa lahat ng duty na dinaanan ni Marilyn. Ngunit nang makamit nila ang paunang stability para kay Emma, naunawaan niya na bahagyang sumikat ang pagkakataon ng sanggol. Hindi iyon nangangahulugang lubos na kaligtasan, ngunit nangangahulugan iyon na mayroon pang pag-asa. At nang makita niya ang mga indicator na nananatili sa katanggap-tanggap na level, alam ni Marilyn na nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay. Kakailanganin ni Emma ng maraming oras ng pagmamasid, maraming susunod na hakbang sa paggamot at maraming pinagsamang pagsisikap ng team. Gayunpaman, nalampasan man lang nila ang kaguluhan ng pinakamalalang sandali. Nang gabing iyon, walang sinuman sa duty team ang nakakaalam na ang sandali na kanilang dinaanan ay magbubukas ng serye ng mga pangyayari na magbabago sa buhay ng maraming tao. Ngunit para kay Marilyn, habang binabasa niyang muli ang mga tala na na-update sa medical record, nakaramdam siya ng isang hindi nakikitang lubid na bahagyang humigpit sa kanyang dibdib. Ang koneksyon na hindi niya inaasahan, ngunit hindi niya maitatanggi ay nabubuo. At nagsimula iyon sa sandaling pumasok si Baby Emma sa emergency room sa mga bisig ng medical director na si Adrian Miller. Isang sandaling tila isa lamang tungkulin, ngunit sa katunayan ay ang simula ng isang paglalakbay na walang sinuman sa kanila ang naghanda na harapin. Sa loob ng maraming oras, matapos ilipat si Emma sa specialized monitoring area, naging mas mabigat ang hangin sa pediatric department kaysa karaniwan. Ang mga pamilyar na tunog ng medical equipment ay hindi nagpapababa ng pag-aalala na dahan-dahang kumakalat sa night duty team. Bagamat pansamantalang nag-stabilize ang mga indicator, nauunawaan ng lahat na ang kalagayan ng isang 5 buwang gulang na premature na sanggol ay hindi maituturing na nakalampas na sa panganib. Sa kontekstong iyon, nagpatuloy si Marilyn sa kanyang trabaho ng may mataas na konsentrasyon. Itinala niya ang bawat maliit na pagbabago sa monitoring data, ipinasa ang impormasyon sa resident doctor at maging siya mismo ay muling sinuri ang mga tagubilin sa pangangalaga sa paghinga para sa mga sanggol upang tiyakin na walang anumang mahalagang detalye ang nalalampasan. Gayunpaman, sa gitna ng pagiging abala na iyon, hindi maalis sa kanyang isip ang imahe ng ama na nakatayo sa labas ng emergency room, na nagsisikap na manatiling kalmado ngunit malinaw na desperado. Kilala si Dr. Miller sa ospital bilang isang taong laging nagkokontrol ng perpekto sa kanyang emosyon. Sa mga mahalagang pulong, madalas niyang gamitin ang pag-iisip upang lutasin ang problema habang nagpapanatili ng kalmadong saloobin na hinahangaan ng iba. Ngunit sa gabi ng pagpasok sa ospital, ang imahe na iyon ay hindi na umiiral. Ang kawalan ng magawa ng isang ama na humaharap sa takot na mawala ang kanyang anak ay lumikha ng isang malaking kaibahan sa propesyonal na tao na kilala ng lahat ng kasamahan. Walang sinuman ang sisisi sa kanya dahil dito. Kahit na siya ang pinakamataas na leader ng ospital, siya ay isa pa ring lalaki na kailangang magpalaki ng anak nang mag-isa matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa. Ang mga paghihirap na dinaanan niya pagkatapos ng trahedya na iyon ay hindi alam ng lahat, ngunit nauunawaan ng lahat kung gaano siya nagsumikap upang mapanatili ang balanse sa dalawang papel. Habang tinitingnan ni Marilyn ang datos, naalala niya ang kwento na ikinuwento ng kanyang kasamahan noon. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, ikinonsidera niyang humingi ng leave ng ilang buwan para asikasuhin si Emma, ngunit mabilis siyang bumalik sa ospital, nagtatrabaho habang nag-aalaga. May mga pagkakataong dinala niya si Emma para manatili sa kanyang opisina at humingi ng tulong sa mga kasamahan para magbantay. Ang mga taong nakakita sa eksena na iyon ay nagsabing hinangaan nila ang kanyang katatagan. Ngunit ngayong gabi, ang katatagan na iyon ay tila nasubok hanggang sa limitasyon. Sa bawat pagdinig ng alarma mula sa monitoring machine,
Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa silid ng pangangalaga na tila gustong kumapit sa anumang munting pag-asa mula sa anumang maliit na senyales. Habang patuloy na naglalabas ng pangmatagalang plano ng paggamot ang medical team para kay Emma, tinanggap ni Marilyn ang tungkuling subaybayan ang paunang reaksyon ng sanggol sa gamot at respiratory support. Ito ay isang mahalagang hakbang dahil maraming sanggol ang maaaring mag-iba ang reaksyon sa protocol ng paggamot, lalo na ang mga premature na sanggol. Ang bawat datos na inilagay niya ay agad na sinusuri ng resident doctor upang magbigay ng pinakaangkop na direksyon ng pamamahala. Gayunpaman, ang nakakuha ng atensyon ni Marilyn ay hindi lamang ang medical data, kundi pati na rin ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa estado ni Emma. Bagamat napakahina pa rin ng kanyang kalusugan, mas positibo ang reaksyon ng sanggol nang marinig ang kanyang mahinang boses at tila mas kalmado siya sa tuwing nakatayo siya ng malapit. Hindi iyon sinadyang napansin ni Marilyn. Ngunit nang makita ng isang kasamahan ang monitoring board at sinabing tila mas tahimik si Emma tuwing lumalabas siya, biglang nakaramdam si Marilyn ng isang damdamin na parehong pamilyar at malayo sa kanyang dibdib. Ang pagiging pamilyar na iyon ay nagpabalisa sa kanya sa paraang ayaw niyang harapin. Alam niyang hindi niya dapat hayaan ang emosyon na makisali sa trabaho, ngunit ang pag-aalaga sa isang bata na lumalaban sa sakit ay laging nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Minsan siyang nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang anak, hindi pinayagang gumawa ng anumang bagay maliban sa paghihintay. Noong panahong iyon, umaasa rin siya na may makakatulong sa kanyang anak na magkaroon ng kaunting lakas ng kaunting oras. Ngunit ang pagkakataon na iyon ay hindi kailanman dumating sa kanya. Ang katotohanang tinutulungan niya ang ibang bata na malampasan ang isang kritikal na kalagayan ay hindi sinasadyang nagising ang mga damdaming matagal nang nakabaon. Nang lumabas ang resident doctor ng intermediate care room upang ilipat si Emma matapos siyang maging mas stable, agad na nagsimula si Marilyn sa trabaho. Sinuri niyang muli ang listahan ng mga kagamitan na ililipat, tinitiyak na handa ang lahat bago ilipat ang sanggol. Ang kanyang pag-iingat ay hindi isang ugali na nabuo mula sa propesyon kundi mula sa takot na minsan nang nawalan ng pinakamahalagang bagay. Kung may magagawa siya upang mabawasan ang panganib, kahit na ang pinakamaliit, gagawin niya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pumasok si Dr. Miller sa monitoring area. Nag-request siya ng pinakadetalyadong update sa sitwasyon. Bagamat sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang hitsura, ipinakita ng kanyang boses ang tensiyon na nakadagan sa bawat salita. Tumayo si Marilyn sa isang tabi upang ipaliwanag ng resident doctor ang kalagayan ni Emma. Nalampasan na ng sanggol ang agarang panganib ngunit kailangan pa rin ng masusing pagsubaybay. Nang matapos ang doktor sa pag-uulat, huminga si Dr. Miller ng may kahirapan. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang kanyang pinagdaanan sa sandaling iyon, ngunit nauunawaan ng lahat na ang lalaking iyon ay kailangang ibalik ang isang bahagi ng kanyang kalooban upang magpatuloy sa pagtayo. Walang dahilan si Marilyn para magsalita sa pag-uusap na iyon, ngunit napansin niya na saglit na tumigil ang tingin nito sa kanya, isang tingin na bahagyang nagpakaba sa kanya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil hindi niya alam kung dapat ba niyang tanggapin ang atensyon na iyon. Siya ay isa lamang nurse sa duty, ginagawa ang tamang pananagutan, ngunit ang mga mata ng amang iyon ay may dalang pasasalamat na may halong isang bagay na mahirap ipaliwanag. Marahil iyon ay ang munting pag-asa na siya o sinuman sa team ay makakatulong pa kay Emma, ngunit para kay Marilyn, iyon ay nagpaalala sa mga damdaming sinusubukan niyang iwasan. Pagkatapos ilipat si Emma sa intermediate care room, patuloy na inasikaso siya ni Marilyn ng ilang oras pa upang matiyak na walang komplikasyon na mangyayari pagkatapos baguhin ang kapaligiran ng paggamot. Ito ay isang mahalagang yugto dahil maraming bata na may acute respiratory illness ang maaaring magkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Habang nagtatala ng datos, narinig niya mula sa isang kasamahan na ang care room ay naghahanap ng nurse na may karanasan sa NICU upang tumulong ng mas madalas sa loob ng ilang araw. Nangangahulugan iyon na may posibilidad siyang magpatuloy sa direktang pagtatrabaho kay Emma. Hindi siya sigurado kung ano ang kanyang nararamdaman. Ang isang bahagi niya ay gustong tumulong dahil ang sanggol
ay nasa isang napakadelikadong yugto. Ang isa pang bahagi ay nag-aalala dahil sa hindi inaasahang pagiging malapit na nabubuo. Alam niyang lubos ang hangganan ng propesyon ng nurse at ayaw niyang lampasan iyon. Ngunit ang bata na iyon ay nagpapadama sa kanya ng isang bagay na mas malalim at mahirap iwasan. Sa sumunod na mga oras, nagtrabaho si Marilyn ng may matatag na bilis. Hindi pinayagan ang anumang pagkakamali na mangyari. Gayunpaman, sa tuwing ina-update niya ang kalagayan ni Emma sa sistema, nakakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na kawalan. Hindi dahil sa takot na may masamang mangyayari, kundi dahil nakakaramdam siya ng isang hindi nakikitang koneksyon na tila isang bahagi ng kanyang alaala ang bumabalik. Ayaw niyang maapektuhan ng mga damdaming iyon ang kanyang trabaho, ngunit habang sinisikap niyang itaboy ang mga ito, mas nagiging malinaw ang pakiramdam. Nang matapos ang duty, tumingin si Marilyn sa record board ng isa pang beses. Ang matatag na mga indicator ay nagpagaan ng kanyang pakiramdam, ngunit alam din niya na mahaba pa ang paglalakbay ng sanggol. At sa isang lugar sa kanyang dibdib, ang kanyang self-defense mechanism ay nagbabala na ang pagpapahintulot sa sarili na maging masyadong maasikaso ay maaaring magdala sa kanya sa isa pang pagkasawi. Ngunit ang isip at emosyon ay hindi kailanman lubos na nagkakasundo. Ang isang bahagi niya, gaano man kaliit, ay umaasa na patuloy na makakalampas si Emma sa bawat oras at bawat araw. Natapos ang night duty, ngunit hindi nabawasan ang panghihinayang. Umalis si Marilyn sa care area na may pakiramdam na ang kanyang buhay ay umakyat ng isa pang baitang sa lugar ng alaala na sinubukan niyang panatilihing lihim. Ang hindi niya alam ay sa kabilang panig ng pasilyo, ang ama ay nakatayo pa rin doon ng matagal nakatingin sa kanyang nag-iisang anak. At sa pinakamalalim na sandali, naramdaman niya na ang presensiya ng Filipinong nurse na ito ay nagbibigay kay Emma ng isang bagay na hindi niya kayang ibigay ng mag-isa. Matapos ang isang mahabang gabi na puno ng tensiyon, pansamantalang naging mas stable ang kalagayan ni Emma. Ngunit walang sinuman sa pediatric department ang nangahas na ituring iyon bilang senyales ng kaligtasan. Ang mga sanggol na kararating lang galing sa acute respiratory distress ay maaaring magbago anumang oras at sa mga sumunod na oras, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagsubaybay upang maagang matukoy ang mga masamang senyales. Nanatili pa rin si Marilyn sa intermediate care area dahil siya ay na-assign na patuloy na suportahan ang kaso. Bagamat hindi opisyal na duty, nanatili siya upang tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay maingat na maipapasa. Inisip niya na iyon ay simpleng profesional na responsibilidad, ngunit marahil ay gusto rin niyang maging malapit sa sanggol ng kaunti pa upang mabawasan ang pakiramdam ng pagkahumaling sa kanyang dibdib mula noong nakaraang gabi. Hindi mapakali ang tulog ni Emma, mabigat pa rin ang paghinga at hindi pa talaga stable. Sa bawat oras na nagpapahiwatig ang machine ng pagbabago-bago sa parameter, sinubaybayan ito ni Marilyn. Tinitiyak na ang protocol ng paggamot ay angkop pa rin. Sa sandali sa pagitan ng patuloy na tunog ng kagamitan, nagsimula siyang alalahanin ang kuwento ng kanyang buhay. Nagtataka siya kung bakit ang presensiya ng isang estrangherong bata ay nagpapaalala sa kanya ng masakit na alaala ng napakabilis. 2 taon na ang nakalipas, nang umalis sa mundo ang kanyang munting anak, ilang minuto lamang pagkatapos ipanganak, kinumbinsi niya ang sarili na ang panahon ang magpapagaling. Ngunit hindi pala. Ang mga bagay na hindi niya nalutas ay naroon pa rin. Tahimik na naghihintay hanggang sa lumitaw ang isang katulad na imahe upang gisingin. Isang kasamahan ang pumasok na may bagong tasa ng kape. Mahinang sinabi na ang saloobin ni Emma ay tila mas mahusay kapag naririnig ang boses ni Marilyn. Ang pangungusap na iyon ay bahagyang nagpatigil sa kanya. Iyon ay simpleng komento mula sa isang kakilalang matagal na siyang kilala, ngunit tumama iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang damdamin. Sinubukan niyang itabi, pinaalalahanan ang sarili na ang mga sanggol ay karaniwang tumutugon ng positibo sa direktang tagapangalaga, nurseman o doktor. Alam niyang malinaw iyon, ngunit ang pag-alam ay ibang bagay, ang pakiramdam ay ibang bagay. Hindi nagtagal. Pagkatapos, ang care area ay nakatanggap ng isa pang abiso. Si Emma ay kailangang ilipat sa specialized monitoring room para sa mga high-risk na sanggol. Ang desisyon na iyon
ay ginawa ng grupo ng mga espesyalistang doktor matapos suriin ang pag-unlad ng gabi. Ito ay isang normal na pamamaraan sa mga mahihirap na kaso, ngunit naglalagay din ng mahigpit na kinakailangan para sa patuloy na pagsubaybay upang matiyak na walang komplikasyon ang darating sa sanggol. Pinanatili si Marilyn upang suportahan ang proseso ng paglipat ng silid. Isang bahagi nito ay dahil alam niya nang malinaw ang paunang kalagayan. Ang isang bahagi ay dahil tila mas stable si Emma kapag malapit siya. Kahit na walang sinuman ang nagsasabi niyon ng direkta, lumitaw pa rin iyon sa mga mata ng maraming kasamahan. Habang naghahanda para sa paglipat, malinaw na naramdaman niya ang isa pang pag-aalala na kumakalat sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito simpleng pakiramdam ng pag-aalala para sa pasyente tulad ng bawat oras na dinaanan niya. Mayroong isang bagay na lumalampas sa pamilyar na hangganan, natatakot siyang maging labis na nakakabit. Natatakot na ito ay magpapaulit sa kanyang dating pagkawala at mawawala ang balanse na sinubukan niyang itayo sa loob ng 2 taon. Ngunit sa gitna ng mga pag-aalala na iyon, may bahagi pa rin ng kanyang puso na gustong manatili sa tabi ni Emma na tila hawak ng sanggol ang tali na inakala niyang matagal na niyang binitawan. Matapos ilipat si Emma sa bagong silid, pumasok ang resident doctor upang muling suriin ang sitwasyon. Dumating din si Dr. Miller pagkatapos ng ilang minuto na may malinaw na pagod. Nagtanong siya sa resident doctor tungkol sa pag-unlad ni Emma at nagpasalamat sa bawat isa sa team na nagtrabaho sa buong gabi. Nang tumingin siya kay Marilyn, ang mga mata na iyon ay may dalang espesyal na pasasalamat. Hindi ang paghanga para sa isang mahusay na empleyado, kundi ang pasasalamat ng isang ama sa isang taong nagpanatili sa kanyang anak sa buhay sa pinakadelikadong sandali. Tumango si Marilyn ng mahina ngunit hindi nagsalita dahil natatakot siyang ang isang sagot lamang ay maaaring maglantad ng isang bagay sa kanyang dibdib na hindi pa siya handang aminin. Pagkaraan ng ilang sandali, nang si Marilyn at Emma na lamang ang nasa silid, nagsimulang umiyak ng mahina ang sanggol. Ang iyak na iyon ay hindi kasing tindi noong bago pumasok sa ospital, ngunit sapat na upang maging tense ang buong katawan ng sanggol na tila nagsisikap siyang maghanap ng isang bagay na pamilyar. Lumapit si Marilyn at nagsalita upang pakalmahin siya ayon sa ugali. At nakakagulat, dahan-dahang nawala ang iyak dahil lamang sa tunog na iyon. Hindi niya sinubukan na ipaliwanag iyon sa pamamagitan ng pag-iisip. May mga biological at emotional na koneksyon na hindi nangangailangan ng tiyak na dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay ng malinaw. Tumutugon si Emma sa kanyang presensiya sa paraang hindi nagawa ng sinumang ibang empleyado sa night shift. Pagkatapos ay dumating ang oras na kailangan ng kumain ng sanggol, ngunit ang kalagayan ng sakit ay nagpatanggi kay Emma sa bote, ang isang bagay na sinubukan ng team na ayusin sa loob ng ilang oras ngunit hindi nagtagumpay. Nang kargahin ni Marilyn ang sanggol upang suriin ang reflex, patuloy na naghahanap ng pamilyar na suporta ang sanggol. Tumigas ang katawan ni Marilyn nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. At pagkatapos ang primitive instinct ng sanggol ay nagpatigil kay Emma sa pag-iyak, dumikit sa kanyang mga bisig sa paraang nagpatindig ng balahibo sa kanyang buong katawan. Ang kanyang katawan, na hindi pa rin tumitigil sa pag-produce ng gatas kahit wala na siyang anak, ay nagre-react ayon sa likas na katangian nito. Walang sinuman ang nakakita sa sandaling iyon. Si Marilyn at Emma lamang ang nasa isang pribadong espasyo kung saan ang lahat ng hangganan sa pagitan ng propesyon at maternal instinct ay nabura sa loob ng ilang segundo ng katahimikan. Hindi nag-uudyok si Marilyn, ngunit hindi rin niya itinulak ang sanggol palayo. Matapos pigilin ang sakit ng pagkawala ng anak sa loob ng 2 taon, ang pakiramdam na ang isang maliit na nilalang ay lumapit sa kanyang katawan bilang tanging suporta ay nagpaliit sa kanyang puso. Si Emma ay dahan-dahang sumipsip at regular na tila matagal na niyang hinihintay ito. Ang mga sandaling iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Marilyn sa paraang hindi niya maipaliwanag. Ang isang bahagi niya ay nakaramdam na lumambot ang kanyang puso, ang isa pang bahagi ay nakaramdam na sumisibol ang takot. Alam niyang hindi niya dapat hayaang mangyari ito, ngunit nang makita niyang dahan-dahang nag-stabilize ang paghinga ni Emma,
Nakita niya na ang lahat ng dahilan para magpawalang bisa ay naging walang kabuluhan. Nang makatulog ulit ang sanggol, matagal bago nakabawi si Marilyn ng normal na paghinga. Alam niyang hindi lamang ito isang random na pagkilos, ito ay isang koneksiyon na nagpabalisa sa kanya at nagpatakot din sa kanya. Ayaw niyang hayaan ang sarili na malunod sa mga bagay na hindi niya makontrol. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan na iyon, may isang bagay na malinaw pa rin ang lumitaw. Natagpuan ni Emma ang kapayapaan sa kanyang mga bisig at hindi inaasahan. Natagpuan din ni Marilyn ang isang bagay na katulad ng paggaling. Sa maikling pahinga pagkatapos noon, tinanong ng isang kasamahan si Marilyn kung aalis ba siya sa ospital pagkatapos ng duty. Sumagot lamang siya na mananatili siya ng kaunti pa upang subaybayan si Emma. Hindi siya sigurado kung bakit niya sinabi iyon. Marahil ay kailangan siya ng sanggol o marahil ay kailangan niya ang pakiramdam na may kakayahan pa siyang magligtas ng isang maliit na buhay. Sa kabila ng pagkabigo niya sa nakaraan, nang dumating ang bagong duty team upang pumalit, pakiramdam ni Marilyn ay mabigat pa rin ang kanyang isip dahil sa magkakahalong pag-iisip, ngunit may isang bagay na mas malinaw sa lahat. Ang sandali ng si Baby Emma ay mapayapa habang nakasandal sa kanya ay nagmarka ng simula ng isang hindi nakikitang tali na hindi niya alam kung kaya niyang putulin. At ang sandaling iyon, kahit walang sinuman ang nakakaalam, ay nagbukas ng isang ganap na bagong direksyon para sa kanyang buong buhay at para sa maliit na pamilya na nagsisikap na kumapit sa kaunting liwanag sa pinakamadilim na mga araw. Si Emma ay inilipat sa specialized monitoring room at patuloy na may mga positibong reaksyon salamat sa stable na proseso ng pangangalaga. Gayunpaman, ang pagtanggi ng sanggol sa bote ay nananatiling isang malaking problema na nag-aalala sa medical team. Sinubukan ng mga doktor na baguhin ang uri ng gatas, baguhin ang nipple ng bote at sumubok ng maraming paraan, ngunit si Emma ay umiiyak lamang sa tuwing may sinumang susubukang bigyan siya ng gatas. Dahil dito, nagsimulang isipin ng lahat ang posibilidad na tatanggapin lamang ng sanggol ang koneksiyon na nabuo mula pa noong unang gabi. Si Marilyn ang tanging tao na kayang pakalmahin ang sanggol. Para sa mga batang nakaranas ng matinding trauma, ang paglaban sa bote ay hindi bihirang mangyari ngunit si Emma ay nagre-react ng mas malakas kaysa sa karamihan ng mga kaso. Dahan-dahang naunawaan ng buong departamento na hindi lamang ito biological reflex kundi may kinalaman din sa pakiramdam ng kaligtasan na hinahanap ng sanggol. Sa mga tensiyong oras na iyon, tahimik pa rin na ginagawa ni Marilyn ang kanyang tungkulin. Hindi niya sinabi sa sinuman ang tungkol sa pribadong sandali nang si Emma ay sumipsip ng gatas mula sa kanyang katawan noong nakaraang gabi. Hindi dahil sa nahihiya siya o nag-aalala na may huhusga kundi dahil alam niyang malinaw na ang pagkilos na iyon ay ganap na labas sa saklaw ng pinapayagan para sa isang nurse. Ayaw din niyang isipin ng iba na hinahayaan niya ang emosyon na maapektuhan ang kanyang trabaho. Ngunit kahit sinubukan niyang itago, nagpabalisa pa rin iyon sa kanyang isip. Hindi niya inakala na haharapin niya muli ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na lubos na pinagkakatiwalaan ng isang maliit na nilalang, lumalapit sa kanya bilang tanging suporta. Ang hindi inaasahang pagkakabit sa isang bata na hindi niya anak ay nagbigay sa kanya ng init at takot. Sa mga sumunod na pagbisita, laging naroroon ang ama. Nagtatanong siya tungkol sa bawat detalye. Nagpapakita ng espesyal na atensyon sa bawat maliit na pagbabago ni Emma, ngunit hindi rin niya maitago ang matagal ng pagod. Ang nakaraang pagkawala ay nagpatuloy sa kanya na laging inuuna ang buhay ni Emma, ngunit nagdulot din iyon ng labis na stress sa kanya. Karaniwang pinapayuhan siya ng ibang mga doktor na magpahinga ng mas madalas, ngunit pumapayag lamang siya ng may pag-aatubili. Nakita ni Marilyn ang katigasan ng ulo na iyon at naunawaan na nagmumula iyon sa pagmamahal ng isang ama. Wala na siyang lakas ng loob na mawalan pa ng isa pang mahal sa buhay. Isang hapon, nang patuloy na umiyak at tumanggi si Emma sa bote, mas naging malinaw ang pagkalito sa mukha ng buong team. Tinawag si Marilyn upang tumulong dahil mas positibo ang reaksyon ng sanggol sa kanya kaysa sa sinuman. Umupo siya malapit kay Emma, nagsalita ng mahina. Agad na tumigil sa pag-iyak ang sanggol. Ang mga nakatayo malapit ay nagulat sa reaksyon na iyon.
Ang ilan ay nagbiro pa na pinili na ni Emma si Marilyn bilang pamilya nang walang sinuman ang nakakaalam. Ngunit nang walang sinuman ang nakapansin, malinaw na naramdaman ni Marilyn ang isang bagay na nagpipigil sa kanyang dibdib. Alam niyang nagiging mahalaga siya sa sanggol sa paraang hindi niya kayang kumpirmahin, at ito, sa isang pagkakataon pa, ay nag-aalala sa kanya tungkol sa kanyang sarili. Nang papalapit ang susunod na oras ng pagkain, nagsimulang umiyak ng mas malakas si Emma. Sinuri ni Marilyn ang history ng pagsubaybay at napagtanto na ilang oras na siyang hindi kumakain. Ito ay mapanganib para sa mga sanggol na may sakit. Matapos subukan ang lahat ng karaniwang paraan at hindi nagtagumpay, nagsimulang mag-alala ang resident doctor na maaaring maubusan ng lakas si Emma kung hindi siya bibigyan ng sapat na nutrisyon sa oras. Sa sandaling iyon, napansin ni Marilyn ang mga mata ng ama na nakatingin sa kanya nang may kawalan ng pag-asa, na may halong munting pag-asa. Alam niyang lubos ang iniisip nito, ngunit hindi niya sinasabi. Sa sandaling iyon, walang sinuman sa silid ang nakakaalam kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi, ngunit napansin ng lahat na kailangan ni Emma ng solusyon na hindi pa nila maibibigay. Humingi ng pahintulot si Marilyn na dalhin si Emma sa isang pribadong silid upang subaybayan at subukang pakainin ang sanggol sa mas tahimik na espasyo. Pumayag ang lahat dahil inakala nilang ang pagiging kalmado niya ay maaring maging mas komportable si Emma. Nang sumara ang pinto, siya at ang sanggol na lamang ang naiwan. Narinig ni Marilyn na tumindi ang iyak ni Emma, na tila gustong balikan ang naramdaman niya noong nakaraang araw. Nanginig ang katawan ni Marilyn dahil hindi niya alam kung kaya niyang harapin ito muli. Pumikit siya ng ilang segundo upang kumuha ng lakas. Pinaalalahanan ang sarili na ang pinakamahalaga ngayon ay tulungan si Emma na maging stable dahil ang anumang pagkaantala ay maaaring magdulot ng komplikasyon. At pagkatapos, ang kailangang mangyari ay nangyari. Nang kargahin ni Marilyn si Emma upang patigilin ang iyak, ang biological instinct ni Emma ay ibinigay ang lahat ng atensyon sa pamilyar na init mula sa kanyang katawan. Naghanap ang sanggol ayon sa natural na reflex at napagtanto ni Marilyn na nakaharap siya sa isang pagpipilian na walang sinuman ang maaaring gumawa para sa kanya. Alam niya ang hangganan ng propesyon, alam ang mahigpit na mga alituntunin sa pangangalaga ng kalusugan sa Amerika, ngunit alam din niya na kailangan ng sanggol na pakainin agad. Nag-atubili siya ng matagal upang tanungin ang sarili kung lalampas ba siya sa hangganan. Ngunit nang patuloy na umiyak ng may hikbi si Emma, hindi na nag-atubili si Marilyn dahil sa isang napakasimpleng dahilan. Ang buhay ng sanggol ay mas mahalaga kaysa sa anumang alituntunin sa sandaling ito. Si Emma ay dahan-dahang sumipsip at regular, na tila iyon ang tanging bagay na hinihintay niya sa loob ng ilang oras. Dahan-dahang nag-stabilize ang paghinga at nabawasan ang iyak hanggang sa tuluyang tumahimik. Nang maramdaman ni Marilyn na natutulog na ng mahimbing ang sanggol, nakaramdam siya ng isang napakahirap ipaliwanag na pakiramdam na kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi iyon ang simpleng kagalakan ng isang nurse na nagawa ang kanyang tungkulin. Ito ay ang pakiramdam ng isang taong minsang nawalan ng anak. Ngayon ay binibigyan muli ng pagkakataong protektahan ang ibang buhay sa pinaka-biological na paraan. Nang lumabas siya sa silid kasama si Emma na natutulog ng payapa, nakita ng isang kasamahan ang mukha ni Marilyn at tinanong kung gusto ba niyang magpahinga ng ilang minuto bago bumalik sa duty. Sumagot lamang si Marilyn na kumain na ng kaunti si Emma at naging mas stable. Iyon lamang ang kaya niyang sabihin dahil ang natitira ay bahagi ng damdamin na ayaw niyang makita ng sinuman. Nang gabing iyon, mas maagang bumisita ang ama kay Emma kaysa karaniwan nang maibalita na kumain na si Emma at mas mahimbing ang tulog, nakahinga siya ng maluwag. Nang tanungin kung sino ang nagtagumpay sa pagpapakain sa sanggol, sumagot ang isang batang nurse na si Marilyn lamang ang nagpapatuloy na makipagtulungan si Emma. Tumingin siya kay Marilyn sa unang pagkakataon nang may mga mata na hindi lamang may pasasalamat kundi pati na rin ang lubos na pagtitiwala. Hindi na nagsalita pa si Marilyn, tumango lamang ng mahina bilang sagot. Ngunit ang mas nagpabago sa isip ni Marilyn ay hindi ng gabing iyon. Ito ay nang sumunod na sandali nang bumalik siya sa staff lounge.
Umupo siya at napagtanto na mahina pa rin ang nanginginig ang kanyang kamay at hindi normal ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi matatapos dito ang lahat. Alam niyang ang koneksiyon na nabuo ay magdadala ng maraming iba pang bagay na hindi pa siya handang harapin. Ngunit kahit anong subukan niyang itanggi, hindi niya maitatanggi ang isang katotohanan. Ang sandali ng si Emma ay sumipsip ng gatas mula sa kanyang katawan ay nagbukas ng isang puwang sa kanyang puso na inakala niyang matatakpan na magpakailanman. At iyon ay simula pa lamang. Pagkatapos ng espesyal na insidente sa pagpapakain na iyon, dahan-dahang naging mas stable ang kalagayan ni Emma, mas mahimbing ang kanyang tulog, mas regular ang paghinga, at wala na ang matagal ng pag-iyak na parang dati. Itinala ng medical team ang pagbuti na ito ngunit walang sinuman ang makapagpaliwanag ng tunay na dahilan. Ang ilan ay nagbiro na pinili ni Emma ang taong pinagkakatiwalaan niya at ang taong iyon ay hindi ang doktor, hindi rin ang nutritionist kundi isang maliit na nurse mula sa komunidad ng Filipino sa California. Sa tuwing naririnig iyon, karaniwang ngumingiti lamang si Marilyn, iniiwasan ang anumang bagay na maaaring maglantad ng kanyang tunay na damdamin. Nauunawaan niya na ang bawat pagbuti ni Emma ay dapat ipagdiwang, ngunit kasabay nito, malinaw din niyang nakita ang iba pang bagay. Ang koneksyon na nabuo sa pagitan niya at ng sanggol ay nagiging masyadong malakas. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang trabaho ay pangunahing umikot sa pagsubaybay kay Emma at pag-uulat ng sitwasyon sa resident doctor. Gayunpaman, ang positibong reaksyon na ibinibigay ng sanggol sa kanya ay hindi maitago ng matagal. Nakita ng lahat iyon sa kung paano mas nagiging kalmado si Emma kapag naririnig ang kanyang boses o kapag nakatayo siya malapit sa kama ng pasyente. Maging ang ibang mga nurse ay nagtanong sa kanya ng sikreto sa pangangalaga sa mga sanggol na may stress pagkatapos ng komplikasyon sa paghinga. Alam ni Marilyn na totoo ang kanilang sinasabi, ngunit sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng pagkalito. Dahil kung may sinumang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa care room noong gabing iyon, hindi siya sigurado kung ang lahat ay titingin sa kanya ng may mabuting mata. Isang umaga, habang sinusuri niya ang monitoring record, narinig niya ang boses ng ama na nagtatanong tungkol kay Emma. Bumalik siya sa ospital pagkatapos ayusin ang trabaho. Sa kanyang boses ay may pamilyar na pagod. Ang isang bagay na nakita ni Marilyn sa maraming pamilya na may anak sa ICU. Ngunit bukod sa pagod, mayroon ding kakaibang ginhawa na tila kumakapit siya sa munting pag-asa na ang lahat ng ito ay lilipas din. Nang iulat ng resident doctor na mas mahusay na kumakain si Emma, halos nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang tanungin kung sino ang tumulong sa sanggol na kumain muli, nanahimik siya ng ilang segundo bago tumango patungo kay Marilyn. Ang mga mata niya noon ay nagpuno ng kanyang dibdib ng mga damdaming mahirap ipaliwanag. Hindi iyon ang tingin ng isang ama na nagkataong umasa sa sinumang medical staff. Katulad iyon ng lubos na pagtitiwala sa tanging taong makakapagligtas sa kanyang anak sa pinakadelikadong sandali. Nang makita iyon, naramdaman ni Marilyn na muling nagliit ang kanyang puso. Hindi niya kailanman hinangad na maging ganoon kahalaga sa buhay ng mag-ama na ito. Gusto lamang niyang gawin ng tama ang kanyang tungkulin, ngunit habang sinisikap niyang panatilihin ang hangganan, lalo itong lumalayo sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Isang beses, matapos ang duty, tinawag siya sa patient consulting room upang makipag-usap ng pribado sa ama. Gusto niyang magpasalamat ng mas seryoso para sa ginawa niya. Hindi lamang simpleng pasasalamat mula sa isang magulang kundi isang pagpapahayag mula sa isang lalaki na nakasaksi na ng labis na pagkawala. Sinabi niya na kung hindi dahil sa kanyang pagiging mapagpasiya at tapat na pangangalaga, marahil ay hindi nalampasan ni Emma ang unang gabi. Nakikinig si Marilyn, ngunit hindi gaanong sumasagot dahil natatakot siyang kung magsasabi siya ng isang bagay na masyadong taos-puso, ilalantad niya ang bahagi ng damdamin na sinisikap niyang panatilihing mahigpit. Sa mga sumunod na araw, si Emma ay inilabas mula sa intensive care area at inilipat sa recovery room kung saan ang mga batang nakalampas lamang sa kritikal na yugto ang nananatili. Ito ay isang malaking magandang balita, ngunit nagbukas din ng isa pang problema na walang sinuman ang nagsasabi. Si Emma ay ayaw pa ring uminom sa bote kung hindi si Marilyn ang may hawak ng bote. Sinubukan ng ibang mga nurse ng maraming beses,
ngunit ayaw pa ring makipagtulungan ng sanggol, minsan ay mas lumalakas pa ang iyak. Nang pumasok si Marilyn sa silid, agad na tumahimik si Emma na tila nakilala kung sino ang dumarating. Dahil dito, nagsimulang magbigay ng mga biro ang kanyang mga kasamahan ngunit may halong pagkamangha. Isang hapon, tinawag ng resident doctor si Marilyn sa maliit na meeting room ng departamento kung saan naroon ang ilang tao mula sa pangunahing nursing team. Gusto nilang tanungin kung handa ba si Marilyn na magpatuloy sa pag-aalaga kay Emma ayon sa isang espesyal na schedule upang tulungan ang sanggol na maging stable ng pangmatagalan. Hindi ito sa pilitang kahilingan, ngunit naniniwala sila na siya lamang ang taong nakikipagtulungan sa yugto ng paggaling. Nang marinig iyon, biglang naramdaman ni Marilyn na may nagbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Hindi siya sigurado kung kaya niyang panatilihin ang pagiging kalmado kung patuloy siyang magiging konektado sa sanggol sa ganitong paraan. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Emma, nang kargahin niya ang sanggol sa care room, alam niyang hindi siya makakatanggi. Nang matapos ang pulong, naghihintay ang ama sa labas. Humingi siya ng pahintulot na makipag-usap ng pribado ng saglit. Pumayag si Marilyn kahit na may kaunting pag-aalala sa kanyang dibdib. Dinala niya ito sa isang tahimik na lugar na malapit, kung saan kaunti ang dumadaan. Direkta siyang nagtanong, "Mayroon ba kayong anumang kahirapan sa pag-aalaga kay Emma?" Dahil ayaw niyang maging pabigat sa sinuman ang pangangalaga sa kanyang anak na babae, ang tanong na iyon ay nagpatigil kay Marilyn sa pagsagot. Nakaramdam siya ng pagliit ng puso nang marinig niya ang taos-pusong pag-aalala nito. Anumang nurse ay matutuwa kapag pinagkakatiwalaan ng magulang, ngunit dito mas malalim ang pakiramdam. Sa huli, sinabi niya ang isang bagay na talagang ikinagulat ni Marilyn. Nag-aalala siya kung tatanggapin ba niya na maging pangunahing tagapangalaga ni Emma pagkatapos niyang lumabas sa ospital. Ipinaliwanag niya na napakabigat ng kanyang schedule sa trabaho at hindi siya naniniwala na may ibang makakapagpakalma kay Emma tulad ng ginawa niya. Halos hindi makapaniwala si Marilyn. Ang alok na iyon ay napakalaki, napakabigla at lumampas sa lahat ng inakala niya. Ang pagiging nurse ay sapat na ang presyon at ang full-time na pangangalaga sa isang sanggol na nawalan ng ina mula ng ipanganak ay isang responsibilidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Nanahimik si Marilyn ng matagal, sinubukan niyang maghanap ng salita para tumanggi. Ngunit ang mga alaala ng sandali nang si Emma ay sumipsip ng gatas mula sa kanyang katawan ay bumalik. Kumapit ang sanggol sa kanya na tila naghahanap ng huling kanlungan. Paano niya sasabihin na wala siyang kinalaman sa sanggol? Paano niya ihihiwalay ang sarili sa emosyonal na tali na masyadong malinaw? Nang tiningnan niya ang mukha ng ama, nakita niya hindi lamang ang pasasalamat kundi pati na rin ang taos-pusong pag-asam. Marami na siyang nawala at si Emma ang lahat niya. Gusto niya ang pinakamahusay para sa sanggol at hindi lamang iyon nakasalalay sa mga protokol ng paggamot, kundi pati na rin sa maselan na pangangalaga na natatanggap ng sanggol mula sa kanya. Humingi siya ng dagdag na oras upang mag-isip. Agad siyang pumayag, sinabing ayaw niyang magmadali sa anumang bagay na magpaparamdam kay Marilyn ng pag-aalala. Umalis si Marilyn sa meeting room na may daan-daang magkakahalong pag-iisip. Nauunawaan niya na kung tatanggapin niya, ganap na magbabago ang kanyang buhay. Ngunit kung tatanggi siya, alam niyang palagi siyang maghihinayang dahil siya ang tanging tao na nagpapadama kay Emma ng kaligtasan sa mga nakaraang mapait na araw ng sakit. Nang gabing iyon, habang nakatayo sa walang tao na parking lot, nagtanong si Marilyn sa sarili kung sinusubukan ba siya muli ng kapalaran. Minsan siyang nawalan ng isang maliit na buhay na hindi niya mailigtas. Ngayon, nagdala muli ang buhay sa kanya ng ibang bata nang may inosenteng mga mata at pangangailangan na protektahan, hindi pa siya nangahas na magdesisyon ng anumang bagay. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang malinaw na ang hindi nakikitang tali sa pagitan niya at ni Emma ay hindi isang bagay na madaling maputol. At nauunawaan niya na ang pagpipilian na gagawin niya ay hindi lamang makakaapekto sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mag-ama na nagsisikap na kumapit sa kaunting kapayapaan na natitira. Sa huling linggo, si Emma ay nanatili sa ospital. Ang hangin sa pediatric department ay bahagyang gumaan. Siya ay naging stable,
mas mahusay kumain, at wala na ang mga pag-iyak na parang dati. Ngunit habang positibo ang pag-unlad ng kalagayan ng sanggol, nagsimula ring mangyari ang maraming iba pang hindi inaasahang bagay kay Marilyn. Sa mga araw na iyon, inaalagaan pa rin niya si Emma ayon sa espesyal na iskidul ng departamento, habang isinasaalang-alang ang alok ng full-time na pangangalaga na ipinahayag ng ama. Sa tuwing titingnan niya si Emma, nakakaramdam siya na lumalambot ang kanyang puso. Mas madalas siyang ngumingiti, mahusay ang reaksyon kapag naririnig ang kanyang boses na tila ang lahat ng kawalan ng katiyakan na minsang bumalot ay dahan-dahang napawi. Ngunit sa gitna ng mga mainit na sandali na iyon, hindi niya maiwasan ang takot na baka pumapasok siya sa isang masyadong malalim na bahagi ng damdamin kung saan ang isang maling desisyon ay maaaring magdulot sa kanya na harapin pa ang isa pang pagkawala. Isang umaga, pagkatapos lamang lumabas ni Marilyn sa silid ni Emma upang i-update ang datos sa resident doctor, hinila siya ng isang kasamahan at bumulong na may nagtatanong tungkol sa kanya sa pasilyo. Sinabi ng kasamahan na ang lalaki ay mukhang napakatensyonado, tila gustong makipagkita sa kanya agad. Inakala ni Marilyn na marahil ay ang ama ni Emma ang gustong makipag-usap pa tungkol sa kalagayan ng sanggol, ngunit nang lumabas siya sa pasilyo, nakita niya ang ibang mukha. Ito ay isang batang babae na doktor na nakita lamang niya ng bahagya sa ilang pulong. Ang laging kasama ng grupo ng mga resident doctor, ang mga mata ng babae ay hindi nagpapakita ng karaniwang pag-aalala kundi may kaunting lamig na mahirap basahin. Ipinakilala ng doktora ang sarili sa isang mahinahong boses, ngunit ang paraan ng pagtingin niya kay Marilyn mula ulo hanggang paa ay agad na nagpahiwatig kay Marilyn na ang pag-uusap na ito ay hindi maganda. Nagtanong siya tungkol sa pag-unlad ni Emma, ngunit ang paraan ng pagtatanong ay mas katulad ng pagsisiyasat kaysa pag-alam. Nang sumagot si Marilyn ng maikli ayon sa saklaw ng trabaho, bigla niyang binago ang paksa, sinabing nakarinig siya ng ilang kakaibang bagay mula sa mga kasamahan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Marilyn, nagsimulang lumitaw ang masamang kutob sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang doktora na nakarinig siya ng balita na si Emma ay pumapayag lamang kumain kapag malapit si Marilyn at ang iba ay hindi. Ang kanyang mga mata ay bahagyang napakaliit na may halong pagdududa. Nanatiling kalmado si Marilyn. Sinabing ang mga sanggol ay maaaring magkaiba ang reaksyon sa kapaligiran ng stress at minsan ay nasasanay lamang sila sa ilang tagapangalaga. Ngunit ang babae ay nagpababa ng boses at nagsabi ng isang bagay na nagpalaglag sa puso ni Marilyn. Nagtanong siya, "Totoo ba na ang sanggol ay sumisipsip lamang kapag kayo ay nag-iisa?" Ang tanong na iyon ay hindi malakas, ngunit sapat na upang maging alerto si Marilyn. Agad niyang naunawaan na ang babaeng nasa harap niya ay hindi nagtatanong ng nagkataon. Mayroong isang bagay dito na tahimik na iniimbestigahan o sinusuri. Sinabi ni Marilyn na iyon ay pribadong bagay sa pagitan ng pasyente at ng care team. Ngunit ang babae ay ngumiti ng mahina na tila may alam pa. Sinabi niya na minsan ang ilang mga nurse ay may posibilidad na lumampas sa tungkulin, lalo na sa mga kasong lalo na sensitibo. Ang kanyang sinabi ay sapat na upang magpahiwatig ng ibang kahulugan na nagpalamig sa likod ni Marilyn. Tinapos ng babae ang pag-uusap sa isang malabong pangungusap na patuloy siyang magmamasid at umalis. Naiwan si Marilyn na may pakiramdam na inilagay ng isang tao sa isang pagdududa na hindi niya inakala. Sa araw na iyon, nakaramdam si Marilyn ng kawalan ng katiyakan sa bawat paghinga. Nagtrabaho siya ng mas maingat kaysa karaniwan, sinisikap na iwasan ang mga sitwasyon na maaaring maunawaan ng mali. Ngunit ang mas nag-aalala sa kanya ay hindi ang kanyang sarili kundi ang reaksyon ni Emma. Kung patuloy na sumisipsip lamang ang sanggol kapag malapit siya, magtatanong ang iba. At kung may sinumang sadyang naghanap pa ng mas malalim, ang katotohanan tungkol sa natural na pagpapasuso ni Emma sa kanya noong unang gabi ay maaaring bigyang kahulugan sa isang ganap na ibang paraan. Habang nalilito si Marilyn dahil sa nakakalitong pagtatagpo na iyon, nagkaroon ng biglaang pagbabago ang kalagayan ni Emma. Nagsimulang tumanggi muli ang sanggol sa bote kahit na kumakain siya ng regular noon. Sinubukan niyang gamitin ang bote, ngunit iniiwasan ito ni Emma nang may pagkairita at naglalabas ng maliliit na tunog na nagpapahayag ng pagtutol.
Sinubukan ng ibang nurse na palitan ang bagong uri ng gatas ngunit hindi ito gumaling. Nang bumisita ang ama at nalaman ang nangyari, agad na bumalik ang pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila nagsisikap hulaan kung ano ang nagdulot ng biglaang pagbabago sa sanggol. Sa gabi, na-assign si Marilyn sa recovery duty ni Emma. Inaasahan ng lahat na kakain ang sanggol kapag malapit siya. Ngunit nang pumasok siya sa silid at narinig ang mahinang iyak ng sanggol, isang pamilyar na pakiramdam ang lumitaw na tila ang kanyang puso at ni Emma ay may koneksyon na walang sinuman ang makapagpaliwanag. Inayos niya ng kaunti ang silid para maging tahimik at kinarga si Emma, sinisikap na pakalmahin ang sanggol sa pamamagitan ng kanyang boses. Hindi nagtagal, nagsimulang maghanap ng gatas si Emma. Nang malinaw, alam ni Marilyn kung ano ang susunod na mangyayari. Sinubukan niyang iwasan ang sandaling ito, sinubukan niyang panatilihin ang lahat sa ilalim ng kontrol, ngunit ang kahinaan ni Emma ay nagpatigil sa kanya. Para sa kalusugan ng sanggol, para sa agarang responsibilidad, pinayagan niyang muling makalapit si Emma sa kanyang katawan. Agad na sumipsip ang sanggol, nang malakas na tila kinukuha niya ang ritmo ng buhay mula mismo sa pinagmumulan ng nutrisyon na iyon. Sa sandaling ito, hindi na inisip ni Marilyn ang mga ipinagbabawal na alituntunin o ang pagsisiyasat ng mga kasamahan. Inisip lamang niya si Emma, isang bata na kararating lang galing sa bingit ng kamatayan na kailangang pakainin sa tanging paraan na tatanggapin niya. Ngunit hindi alam ni Marilyn na sa mismong sandaling iyon ay may dumaan sa silid, narinig ang biglang pagtigil ng iyak. Ang taong iyon ay tumigil lamang ng ilang segundo at tahimik na umalis. Ang sandaling iyon ay tila walang pinsala, ngunit kalaunan ay naging isang bahagi sa serye ng malaking problema na hindi inakala ni Marilyn. Nang makatulog ulit si Emma, inilagay ni Marilyn ang sanggol sa kama ng pasyente at nagtala sa monitoring record. Hindi niya inilagay ang detalye tungkol sa kung paano sumipsip ang sanggol tulad ng dati, hindi dahil gusto niyang itago, kundi dahil alam niyang ang anumang pangungusap na hindi karaniwan ay maaaring magdulot ng problema sa kanya sa hinaharap. Inilagay lamang niya na kumain na ang sanggol at stable na. Iyon ay ang katotohanan at iyon din ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito. Pagkaraan ng isang araw, nagpatuloy ang hindi inaasahang nangyari. Ang ilang empleyado sa ibang departamento ay tumingin kay Marilyn nang may kakaibang mga mata, na tila may narinig silang may kaugnayan sa kanya. Hindi alam ni Marilyn kung ano ang nangyayari hanggang sa tahimik siyang hinila ng isang malapit na nurse sa sulok ng pasilyo at sinabi na nag-uusap ang lahat tungkol sa pagkakaroon niya ng masyadong malaking koneksyon sa isang batang pasyente. Natigilan si Marilyn. Paano kumalat ang impormasyon? Sino ang nagpakalat nito? Gaano kalaki ang pagbabago nito mula sa katotohanan? Idinagdag ng kasamahan na may nakakita kay Marilyn na nag-iisa kasama si Emma sa silid sa gabi at pagkatapos noon ay hindi na umiyak ang sanggol. Nagsimula silang maghinala at nagpasa ng mga kwento na hindi totoo. Nakaramdam si Marilyn ng isang takot na kumalat sa bawat himaymay ng kanyang puso. Alam niyang ang katotohanan ay walang mali sa moralidad, ngunit ang paraan ng pagtingin dito ay maaaring sumira sa kanyang karera. Sa Amerika, ang isang malabong akusasyon ay sapat na upang ilagay ang isang nurse sa ilalim ng disiplina at maging mawala ang kanyang lisensiya. Nang hapong iyon, nang bumisita ang ama kay Emma, nagatubili ng matagal si Marilyn bago lumapit sa kanya. Balak niyang sabihin ang isang bahagi ng katotohanan, ngunit nang makita niya ang taos-pusong pasasalamat sa kanyang mga mata, napigilan siya. Wala siyang masabi dahil natatakot siyang kung malalaman niya, lalala ang lahat. Ayaw niyang maunawaan ng mali, lalo na ayaw niyang maging awkward ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang hindi niya inakala ay ang maliliit na tsismis na iyon ay tahimik na nagiging iba pang sangay, naghahanda na maging isang malaking bagyo na humahatak sa kanya, kay Emma, at sa ama, sa isang umiikot na bagay na walang sinuman sa kanila ang gustong harapin. Sa mga araw, pagkatapos lumabas ang unang tsismis, malinaw na naramdaman ni Marilyn ang mabigat na presyon na nakadagan sa kanya. Sa simula, iyon ay ilang kakaibang tingin lamang mula sa mga kasamahan, mga kalahating totoo, kalahating biro na pangungusap sa pasilyo.
Ngunit pagkatapos ang hangin sa ospital ay naging madilim sa paraang hindi niya maipaliwanag kung may magtatanong. Binati pa rin siya ng lahat ng normal, nag-uusap pa rin tungkol sa trabaho, ngunit sa likod ng mga pangungusap na iyon ay ang malinaw na pag-iingat. Ang mas nag-aalala sa kanya ay hindi niya alam ng eksakto kung gaano kalawak ang kumakalat na tsismis at sino ang nag-ambag sa pagpapalayo nito. Sa kapaligiran ng medisina, kung saan ang reputasyon at profesional na moralidad ay itinuturing na banal, ang anumang bulong ay maaaring maging panggatong para sa hindi kontroladong mga hinala. Si Emma ay nanatili pa rin sa ospital nang kaunti pa ayon sa kahilingan ng doktor para sa kumpletong pagsubaybay. Si Marilyn ay na-assign pa rin na alagaan ang sanggol, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang mas malaking distansiya kaysa dati, mas kaunti ang sinasabi, mas maingat sa bawat kilos. Gayunpaman, si Emma ay ayaw makipagtulungan sa pagtatanggol na iyon. Nagre-react pa rin siya ng malakas kapag wala siya sa malapit at sa tuwing naririnig ang kanyang boses, mas mabilis siyang kumakalma kaysa sa tuwing pinapatahan siya ng sinuman. Kahit sinubukan niyang ihiwalay ang sarili sa sanggol, nauunawaan ni Marilyn na ang koneksyon sa pagitan ng dalawa ay lumampas na sa kontrol. At ang bagay na iyon, gaano man kaganda, ay nag-aalala sa kanya na magiging pinakamadaling target siya na maunawaan ng mali. Isang umaga habang nagtatala si Marilyn sa monitoring record, lumapit ang nursing manager sa silid at tinawag siya sa isang pulong. Hindi ito isang abnormal na bagay, ngunit ang paraan ng pagtingin ng manager sa kanya ay nagpalamig sa likod ni Marilyn. May dalawa pang tao sa meeting room, isang manager mula sa HR department at isang doktor na kumakatawan sa professional committee. Nagsimula sila sa mga mahihinang tanong tungkol sa sitwasyon ni Emma at pagkatapos ay dahan-dahang lumipat sa mga tanong na nagpigil kay Marilyn. Nagtanong sila kung bakit kumakain lamang si Emma kapag kasama niya. Nagtanong sila kung nag-iisa ba siya kasama ang sanggol ng mas matagal kaysa sa itinakdang oras. Ang isa ay nagsabi pa na may internal na ulat tungkol sa pagganap niya ng papel ng tagapangalaga na lumampas sa saklaw ng nursing practice. Hindi alam ni Marilyn kung paano siya sumagot. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit ang bawat tanong ay parang isang matalim na kutsilyo na naghihiwa sa kanyang dignidad. Nang direkta silang nagtanong kung pinasusuban niya ang sanggol ng direkta, halos hindi na makahinga si Marilyn. Hindi siya maaaring magsinungaling, ngunit kung sasabihin niya ang totoo, alam niyang gaano kalaki ang magiging kahihinatnan. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, sinabi ng manager na kailangan nilang magsuri pa bago gumawa ng anumang desisyon at hiniling sa kanya na pumirma sa minutes of the meeting. Pumirma si Marilyn nang hindi na maalala kung paano gumalaw ang kanyang kamay. Nang lumabas siya sa meeting room, kinailangan niyang huminto ng sandali dahil sa pagkahilo, walang sinumang nagtanggal sa kanya, walang sinumang umakusa sa kanya agad. Ngunit ang pagiging ipinatawag lamang ay sapat na upang maunawaan na ang insidente ay hindi na simple. Ang tsismis ay hindi na bulong sa pasilyo. Ito ay naging isang opisyal na issue at siya ang nasa gitna ng bagyo. Nang hapong iyon, nang pumasok si Marilyn sa silid ni Emma, naroon ang ama. Katatapos lamang niya ng morning meeting at ang mahabang araw ng hindi pagtulog ay nagbigay ng bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nang makita si Marilyn, tumayo siya at agad na nagtanong kung may sinabi ba ang HR ng ospital na nagpapahirap sa kanya. Ayaw ni Marilyn na ibigay ang mga detalye, ngunit ang kanyang boses ay may dala ng pagod na hindi maitago. Sinabi lamang niya na may ilang hindi pagkakaunawaan sa pangangalaga kay Emma at gusto nilang suriin ng mas mabuti. Nang marinig iyon, nanahimik ang ama ng matagal. Hindi na siya nagtanong pa, ngunit ang kanyang mga mata ay naging matalim sa paraang hindi pa nakita ni Marilyn. Bago umalis sa silid, sinabi niya ang isang pangungusap lamang na mahina ngunit puno ng determinasyon. Aayusin niya ito. Kinabukasan, hindi lamang hindi nabawasan ang tsismis, kundi mas lumawak pa. Walang sinuman ang nagsasabi ng direkta sa harap ni Marilyn, ngunit naririnig niya ang mga keyword tulad ng paglabag sa alituntunin, hindi angkop na pakikipag-ugnayan, labis na pangangalaga na dumadaan sa tuwing lumalampas siya sa grupo ng mga empleyado. Sa hapon, nagpadala ng email ang HR staff na humihiling sa kanya na pansamantalang itigil ang pag-aalaga sa pasyente
upang maglingkod sa proseso ng internal na investigasyon. Ito ang pinakakinakatakutan niya at nangyari ito. Nang matanggap ang email na iyon, ang puso ni Marilyn ay tila nahulog sa isang walang hangganang puwang. Nauunawaan niya na ang lahat ay lumalayo na. Kung mawawala sa kanya ang pagkakataong makatrabaho si Emma, babalik ang sanggol sa stress na kalagayan. At hindi lamang iyon, alam din niya na ang kanyang karera ay nasa panganib na maapektuhan ng pangmatagalan. Ang isang nurse na iniimbestigahan dahil sa hinala ng paglabag sa moralidad kahit na hindi nakumpirma ay sapat na upang maging isang itim na marka na mahirap burahin sa record. Nang umupo ng mag-isa sa staff lounge, napagtanto ni Marilyn na marahil ay masyado siyang inosente nang inakala niyang ang natural na damdamin sa pagitan ng isang babae na minsang nawalan ng anak at ng isang bata na nangangailangan ng init ay isang bagay na dalisay. Sa kapaligiran ng trabaho na puno ng mga alituntunin, ang lahat ay maaaring maging problema kung lumampas ito sa template. Nagsimula siyang sisihin ang sarili dahil pinayagan niya ang lahat na lumayo ng ganoon. Ngunit habang sinisisi niya ang sarili, mas lalong sumasakit ang kanyang puso nang naisip niya si Emma. Ayaw niyang iwanan ang sanggol, lalo na sa sandaling kailangan siya ng sanggol nang higit kaysa kailanman. Nang gabing iyon, tumawag ang ama sa kanya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagpipigil. Sinabi niya na alam niya ang buong insidente at ang tsismis ay nagmula sa isang insider na sadyang naglabas ng maling impormasyon. Hindi niya sinabi ang pangalan ngunit nahulaan ni Marilyn na hindi ito nagkataon. Idinagdag niya na ang kanyang pagiging suspendido ay isang bagay na hindi niya tatanggapin at nagpaplano siyang linawin ang lahat sa harap ng pamunuan ng ospital. Nanahimik si Marilyn nang marinig iyon. Ang kanyang boses ay hindi lamang may galit kundi pati na rin ang matinding determinasyon. Ngunit ang mas nakagulat sa kanya ay ang huling pangungusap na sinabi niya ng taos puso. Hindi siya naniniwala sa anumang salita sa mga tsismis na iyon. Para sa kanya, siya ang nagligtas kay Emma sa paraang walang sinuman ang makakagawa. Natapos ang tawag ngunit ang puso ni Marilyn ay marami pa ring panginginig. Gayunpaman, ang mga panginginig na iyon ay mabilis na napalitan ng mas malaking kawalan ng katiyakan. Alam niya na ang ama na iyon ay isang taong may kapangyarihan sa sistema ng kalusugan at sa sandaling makialam siya, hindi natitigil ang bagay na ito sa tsismis. Ang isang tunay na paghaharap ay maaaring mangyari at hindi lamang iyon makakaapekto sa kanya, kundi pati na rin sa reputasyon niya at sa emosyonal na kaligtasan ni Emma. Kinabukasan, hindi lamang hindi nabawasan ang tsismis kundi lumawak pa hanggang sa lumampas sa saklaw ng ospital. Isang post ang lumabas sa social media na nagpapahiwatig na may isang nurse na lumabag sa moral na hangganan sa proseso ng pangangalaga sa sanggol sa isang malaking ospital sa Los Angeles. Kahit na hindi nakasulat ang pangalan, alam ng sinumang nakakakilala kay Marilyn na ang impormasyon ay tumutukoy sa kanya. Sa loob lamang ng ilang oras, ang post ay na-share ng daan-daang beses. Ang mga negatibong komento ay patuloy na lumabas. May mga gumamit pa ng mga mapanirang salita na tumutukoy sa kanya dahil lamang sa siya ay isang babaeng imigrante na nagtatrabaho bilang nurse. Malinaw na nakita ni Marilyn na ang kanyang mga pagsisikap sa loob ng maraming taon ay nasa bingit ng pagbagsak, ngunit ang mas nag-aalala sa kanya ay si Emma. Kung magpasya ang ospital na tanggalin siya sa care shift, babalik si Emma sa stress na kalagayan sa simula at hindi niya karapat-dapat na maranasan iyon muli. Sa hapon na iyon, nagdaos ang ospital ng emergency meeting tungkol sa insidente. Ang ama ay dumating, hindi bilang isang magulang, kundi bilang pinakamataas na leader ng pasilidad. Hindi siya pinayagang dumalo ni Marilyn, ngunit narinig niya na umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong meeting room na humihiling na linawin ang bawat pinagmulan ng tsismis, tukuyin kung sino ang nagpakalat ng maling impormasyon at hilingin na ibalik ang kanyang dignidad. Natapos ang pulong sa tensyon, ngunit ang hindi inakala ng sinuman ay pagkatapos noon, nag-file ng request ang ama para sa isang press conference. Sinabi niya na kung hindi ipagtatanggol ng ospital ang isang inosenteng tao, siya mismo ang magsasabi ng buong katotohanan sa publiko. Nang marinig ang balita na ito, natigilan si Marilyn. Hindi niya inakala na gagawin niya ang ganoong kalaking bagay. At nauunawaan din niya
na sa sandaling pinili niyang harapin ang media ang buong kwento sa pagitan niya at ni Emma, kasama na ang katotohanan na itinatago niya ay nasa panganib na malantad sa buong bansa. Ngunit ang nagpabigat sa kanyang puso ay hindi ang takot kundi ang katotohanan na isinasapalaran niya ang kanyang buong reputasyon para lamang protektahan siya at hindi niya alam kung karapat-dapat ba siyang gawin niya iyon. Sa umaga ng press conference, ang hangin sa ospital ay tila hinila ng mahigpit na ang isang bahagyang hawak ay maaaring pumutol. Ang mga news team ay nagtipon sa harap ng auditorium ng maaga. Ang mga reporter na may dalang camera at microphone ay nakatayo sa magkabilang gilid ng pasukan. Ang mga dumadaan ay nakaramdam ng tensiyon na kumakalat sa bawat hakbang. Wala pang sinuman ang nakakaalam kung ano ang iaanunsyo. Ngunit ang tsismis sa buong linggo ay lumikha ng malalaking pagdududa na alam ng lahat na hindi titigil ang lahat sa internal na hangganan. Sa isang walang tao na staff lounge, nakaupo si Marilyn doon nang hindi alam kung ano ang gagawin maliban sa hawakan ang kanyang mga kamay nang mahigpit upang muling makamit ang pakiramdam ng pagiging kalmado. Halos hindi siya natulog mula pa kagabi. Sa tuwing pumipikit siya, nakikita niya ang mukha ni Emma, ang malalaking bilog na mata ng sanggol na tila naghahanap ng isang bagay na pamilyar. Nagtataka siya kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong alagaan ang sanggol pagkatapos malantad ang lahat. Nagtataka rin siya kung bakit sa loob lamang ng ilang maikling linggo ay nagbago ang kanyang buhay sa paraang hindi niya makilala. Ang isang bahagi niya ay alam na ang lahat ng nangyayari ay nagsimula sa isang napakaliit na sandali. Ang sandali nang lumapit ang sanggol sa kanya upang sumipsip sa unang pagkakataon, hindi niya itinulak ang sanggol palayo at mula noon ay nagpatuloy ang lahat sa direksyon na hindi niya kailanman inakala. Nang ang orasan ay mayroon na lamang ilang minuto bago ang oras ng press conference, may mahinang katok sa pinto. Walang iba ang nakatayo sa labas kundi ang ama. Pumasok siya na may seryosong hitsura, ngunit may kaunting tensiyon din na sinubukan niyang itago. Tinanong niya si Marilyn kung handa na ba siya. Yumuko siya ng mahina ngunit hindi sumagot. Hindi dahil ayaw niyang magsalita kundi dahil may pumipigil sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung saan dadalhin ang press conference na iyon ang lahat. Alam lamang niya na sa sandaling sinabi ang katotohanan, hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buong buhay pagkatapos nito. Sinabi niya na pananagutan niya ang lahat ng salita ngayong araw na hindi niya kailangang magsalita o ipagtanggol ang sarili sa harap ng publiko. Ayaw niyang dumanas pa siya ng anumang pinsala. Ngunit ang nagpabago sa puso ni Marilyn ay ang huling pangungusap na sinabi niya bago umalis sa silid. Kung kailangan kong magbayad para sa pagprotekta kay Emma, tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Marilyn ang pagkalito sa pagitan ng isip at emosyon. Alam niyang hindi niya dapat hayaan ang sarili na mahila sa mapanganib na pagiging malapit na iyon, ngunit hindi rin niya maitatanggi ang malalim na pasasalamat na lumilitaw sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na may isang taong kayang tumayo para sa kanya sa ganoong kalaking antas, lalo na kung ang taong iyon ay may mataas na posisyon at malaking reputasyon. Sa kanyang buhay, walang sinuman ang pumili na tumayo sa kanyang panig ng ganoon kalakas. Nang magsimula ang press conference, si Marilyn ay nakatayo sa likod ng auditorium, malayo sa mga ilaw at camera. Narinig niya ang boses niya na umalingaw-ngaw sa loudspeaker, mahinahon, malinaw at matatag. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagbanggit sa tiwala ng komunidad sa ospital at pagkatapos ay sinabi na ngayon ay hindi siya nagpakita upang protektahan ang reputasyon kundi upang protektahan ang katotohanan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa buong auditorium. Ang mga reporter na nagtatala ay tumigil din ng ilang segundo. Ikiniwento niya ang kwento na binago sa paglipas ng panahon. Nag-usap tungkol sa kung paano tahimik na kumalat ang maling impormasyon na nagdulot ng pinsala sa isang tapat na nurse. Iginiit niya na walang anumang maling pag-uugali o paglabag sa moralidad mula kay Marilyn. Sinabi niya na ang mga tsismis na iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa dangal ng isang inosenteng tao kundi nagbabanta rin sa kalidad ng paggamot ng isang bata na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Pagkatapos ay sinabi niya ang detalye na pinakakinakatakutan ni Marilyn, ang koneksyon sa pagitan ni Marilyn at ni Emma.
Ngunit sa halip na sabihin iyon sa negatibong pananaw tulad ng hinala ng marami, ipinaliwanag niya iyon sa pinakamakapangyarihang paraan ng tao. Sinabi niya na may mga pagkakataon na ang mga sanggol ay tumatahimik lamang kapag kasama nila ang taong nakakaramdam sila ng kaligtasan. Sinabi niya na wala siyang ginawa maliban sa alagaan ng sanggol ng may buong katapatan at karanasan. Binigyang diin din niya na kung wala ang pangangalaga na iyon, hindi malalampasan ni Emma ang pinakamapanganib na mga gabi ng kanyang buhay. Direkta siyang tinanong ng isang reporter kung totoo bang pinasuso ni Marilyn si Emma. Nag-ingay ang buong auditorium at halos hindi na makahinga si Marilyn. Hindi siya umiwas. Sinabi niya na ang sinumang ina na dumaan sa pagkawala ay nauunawaan na may mga sandali na ang instinct ay lumalampas sa kakayahang kontrolin. At sa kasong iyon, ang tanging mahalaga ay ang buhay ni Emma. Walang sinuman ang may karapatang husgahan ang pagkilos ng isang nurse na nagsisikap na protektahan ang kanyang munting pasyente kapag tumanggi ang sanggol sa lahat ng iba pang anyo ng nutrisyon. Walang sinuman sa auditorium ang nagsalita upang tutulan. Maraming reporter ang yumuko upang isulat ng mabilis ang mga tala ngunit walang sinumang umaatake o nagtatanong pa tungkol doon. Ang nagpatahimik sa publiko ay hindi ang kapangyarihan ng ama, kundi ang hindi maitatanggi na katapatan sa bawat salita niya. Nang matapos ang press conference, umalis agad si Marilyn sa auditorium, ayaw harapin ang sinuman. Bumalik siya sa mas tahimik na bahagi ng ospital kung saan makakahinga siya ng kaunti ng hindi napapansin. Ngunit ilang minuto lamang pagkatapos, hinanap siya ng nursing manager. Sinabi niya na nagpasya ang pamunuan ng ospital na itigil ang investigasyon kay Marilyn at magbubukas ng isang bagong internal na investigasyon upang malaman kung sino ang nagpakalat ng maling balita. Sinabi pa niya na naghahanda ang ospital na humingi ng paumanhin sa publiko kay Marilyn. Ang mga salitang iyon ay halos hindi niya pinaniwalaan. Mabilis na kumalat ang magandang balita. Sa hapon, maraming kasamahan ang dumating upang magtanong. Ang ilan ay nagpahayag ng pagsisisi dahil nagduda sila sa kanya. Hindi sinisisi ni Marilyn ang sinuman, ngunit ang biglaang pagbabago ay nagpahilo sa kanya. Alam niyang malinaw na hindi kaagad makakabalik sa normal ang lahat, ngunit man lang ay hindi na siya tinatrato bilang isang taong nagkasala. Ang tanging bagay na nagpapabigat sa kanyang isip ngayon ay ang tungkol kay Emma at sa ama. Sa gabi, hinanap niya siya muli. Sa pagkakataong ito, dala niya si Emma na nailipat na sa mas kaunting mahigpit na pangangalaga. Nang makita si Marilyn, agad nang ngumiti ang sanggol na tila sila lamang ang dalawa sa mundo. Ang mga mata ng ama, habang nakikita ang eksena na iyon, ay parehong mainit at may kaunting pasasalamat na mahirap ipaliwanag. Sinabi niya na hahayaan ng ospital na magpatuloy siya sa pag-aalaga kay Emma sa panahon na nananatili pa ang sanggol sa ospital. At kapag lumabas ang sanggol, nananatili ang alok noon. Umaasa siya na si Marilyn ang magiging pangunahing tagapangalaga ni Emma sa bahay. Nanahimik siya ng matagal, hindi dahil ayaw niyang sumagot, kundi dahil alam niyang gaano kalaki ang responsibilidad na iyon. Hindi na iyon trabaho, iyon ay isang pangako na pumasok sa buhay ng isang pamilya na nagsisikap na tagpiin ang mga sirang piraso. Sa huli, sinabi ni Marilyn na kailangan niya ng mas maraming oras upang mag-isip. Pumayag agad ang ama. Sinabing ayaw niyang pilitin ang anumang bagay na magpapadama sa kanya ng kawalan ng katiyakan. Ngunit ipinakita ng kanyang mga mata na umaasa siyang ang sagot ay oo. Si Emma ay nasa kanyang mga bisig pa rin, ngunit ang mga mata ng sanggol ay patuloy na nakatingin kay Marilyn na tila isang mahinang paalala na minsan ang buhay ay hindi nagbibigay sa atin ng madaling pagpipilian. Nang gabing iyon, umalis si Marilyn sa ospital na may mabigat na dibdib, ngunit mainit din sa paraang hindi niya kailanman naranasan mula nang mawala ang kanyang anak. Alam niyang nakatayo siya sa sangang daan. Ang isang daan ay ang bumalik sa kanyang dating buhay, magtrabaho, umuwi, tahimik na mamuhay kasama ang malungkot na alaala. Ang kabilang daan ay ang pumasok sa buhay ng dalawang tao na hindi sinasadyang humila sa kanya sa mga damdamin na inakala niyang hindi na niya kayang maranasan. Habang nakatayo sa footbridge malapit sa ospital, tinitingnan ang walang katapusang agos ng traffic sa ilalim, biglang napagtanto ni Marilyn ang isang bagay na matagal na niyang hindi nangahas harapin. Hindi lamang kailangan siya ni Emma,
kailangan din niya si Emma. Hindi upang punan ang nawawalang puwang, kundi upang paalalahanan siya na ang nawala sa kanya ay hindi ang katapusan. Ang puso ng tao ay maaaring mabasag ng higit sa isang beses, ngunit maaari rin itong matutong magmahal muli sa mga paraang hindi natin inaasahan. Kinabukasan, bumalik si Marilyn sa ospital, karga ng ama si Emma sa tabi ng kama ng pasyente. Nang makita niya siyang pumasok, naglabas si Emma ng isang maliit na tawa at ang mukha niya ay lumambot sa paraang walang salita ang makapagpapaliwanag. Hindi na naghintay pa si Marilyn, lumapit siya at sinabi na pumapayag siyang alagaan si Emma pagkatapos lumabas ang sanggol sa ospital. Ngumiti siya at sa sandaling iyon, napagtanto ni Marilyn na ang kanyang desisyon ay hindi nagmula sa awa, hindi rin sa pakiramdam ng responsibilidad, kundi sa malalim na pag-unawa na minsan ang pinakatamang daan ay hindi ang ligtas na daan, kundi ang daan na nagdadala sa atin sa mga taong nagpapabuti sa atin. Iniabot ni Emma ang kanyang kamay patungo kay Marilyn na tila gustong kumpirmahin iyon. At iyon ang sandali na alam ni Marilyn na nagsimula na ang kanyang buhay ng isang ganap na bagong kabanata. Isang kabanata na hindi itinatayo sa pamamagitan ng takot kundi sa pamamagitan ng tapang upang magmahal muli. Tapang upang magbukas ng puso at tapang upang maniwala na kahit sa pinakamadilim na mga araw, ang liwanag ay maaari pa ring lumitaw mula sa pinakamaliit na mga bagay. Tulad ng ngiti ng isang bata na muntik nang hindi mabuhay. Tulad ng kabaitan ng isang ama na muntik nang mawala ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. At tulad ng puso ng isang babae na inakalang nakasara na ngunit lumabas na mayroon pa ring sapat na puwang para sa pag-asa. Dahil sa huli, ang nagpapatatag sa tao ay hindi ang pagiging perpekto kundi ang kakayahang makahanap ng kahulugan sa gitna ng mga pinsala. Minamahal na mga mambabasa, nais naming iparating ang aming pinakamalalim na pasasalamat sa paglalaan ng oras upang makinig sa kuwentong ito ngayon. Ang bawat kuwento na ikinukuwento ay hindi lamang upang magbahagi ng damdamin, kundi upang paalalahanan din tayo tungkol sa halaga ng habag at kabutihan sa modernong buhay na puno ng hamon. Kapag natututo ang tao na magbukas ng puso, matutong suportahan ang isa't isa upang malampasan ang sakit, hindi lamang natin inililigtas ang isang buhay, kundi nag-aapoy din tayo ng pag-asa para sa ating sarili at sa mga nakapaligid sa atin. Ang pinakamalaking aral ay marahil naroroon. Minsan, ang isang mabait na pagkilos lamang, isang taos pusong pag-unawa ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng isang tao sa paraang hindi natin inaasahan. Kung sa palagay ninyo ay nagbigay sa inyo ang kuwento ng pagmumuni-muni o isang bagong pananaw, mangyaring patuloy na samahan kami. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Kailangan lamang na pindutin ninyo ang like, mag-iwan ng komento, magbahagi ng saloobin sa ibaba, at mag-subscribe sa channel upang ang bawat susunod na kwento ay maaaring dumating sa inyo ng mas mabilis. Muli, maraming salamat at binabati namin kayo ng maraming kapayapaan sa buhay.